Good morning. Tara mabilis ang basa nating libro guys. Magandang balita, Biblia. 08 December 2024. Nandito tayo sa aklat ng Gawa chapter 8. Inusig si Saulo ang iglesia. Pakisabayan ako ng basa nang pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Gawa chapter 8 verse 1. Kasang-ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Nang araw na iyon nagsimula ang mahigpit na pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem, at maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay napunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Verse 2, si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at tinangisan ng gayon na lamang. Verse 3, samantala sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia, pinapasok niya ang mga bahay-bahay at ang mga mananampalataya ay kanyang kinaladkad at binibilanggo, maging lalaki man o babae. Ipinangaral sa Samaria ang magandang balita. Gawa chapter 8 verse 4. Dahil dito nagkahiwa-hiwalay ang mga mananampalataya sa iba't ibang lugar, ngunit saan man sila makarating ay ipinapangaral nila ang salita. Verse 5, nagpunta si Filipe sa lungsod ng Samaria at ipinahayag doon ang Kristo. Verse 6, nang mapakinggan ng mga tao si Filipe at makita ang mga himalang ginagawa niya, inisip nilang mabuti ang kanyang sinasabi. Verse 7, ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong sinasapian ng mga ito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at pilay ang napagalim. Verse 8, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Verse 9, dooy may isang lalaking ang pangalan ay Simon. Noong una, pinapahanga niya ang mga Samaritano sa pamamagitan ng salamangka. Ipinagmamalaki niya na siya ay may taglay na kapangyarihan. Verse 10, at pinapakinggan naman siya ng lahat mula sa pinakamababa hanggang sa pinakadakila. Ang lalaking ito ang tinatawag na dakilang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng Diyos, sabi nila. Gawa chapter 8 verse 11, mahabang panahon din sila'y pinahanga niya sa pamamagitan ng kanyang salamangka, kaya't siya ay patuloy na pinapakinggan nila. Verse 12, ngunit nang ipangaral ni Filipe ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at tungkol kay Hesukristo, sumampalataya at nagpabautismo ang mga lalaki at babae. Verse 13, pati si Simon ay sumampalataya rin, at nang mabautismohan ay patuloy siyang sumama kay Filipe. Humanga si Simon nang makita niya ang mga himala. Verse 14, nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isinubo nila roon sina Pedro at Juan. Verse 15, pagdating doon, ipinanalangin ng 2 apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo. Verse 16, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila, sila'y nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Verse 17, ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. Gawa chapter 8 verse 18, nakita ni Simon na ang Espiritu ay ipinagkakaloob sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol, kaya't inalok niya ng salapi sina Pedro at Juan. Verse 19, bigyan ninyo ako ng kapangyarihang ito upang ang sinumang patungan ko ng kamay ay tumanggap din ng Espiritu Santo, sabi niya. Verse 20, sinagot siya ni Pedro, mapapahamak ka, ikaw at ang iyong salapi, sapagkat inakala mong mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos. Verse 21, wala kang bahagi ni karapatan sa bagay na ito, sapagkat alam ng Diyos na marumi ang puso mo. Verse 22, pagsisihan mo ang iyong kasamaan at manalangin ka sa Panginoon na naway patawarin ka niya sa masama mong hangarin. Verse 23, dahil nakikita kong inggit na inggit ka at bilanggo ka ng kasalanan. Masama talaga ang inggit, guys.
Maraming napapahamak yan. Dapat makontento lang kayo kung anong mayroon kayo. Okay, ulitin ko lang ha. Gawa chapter 8 verse 23, dahil nakikita kong inggit na inggit ka at bilanggo ka ng kasalanan. Gawa chapter 8 verse 24, sumagot si Simon, idalangin ninyo ako sa Panginoon para hindi ko sapitin ang alinman sa mga sinabi ninyo. Verse 25, bumalik sa Jerusalem sina Pedro at Juan pagkatapos magpatotoo at mangaral ng salita ng Panginoon sa lungsod ng Samaria. Ipinangaral nila ang magandang balita tungkol kay Kristo sa maraming nayon ng Samaria na kanilang dinaanan. Si Felipe at ang pinunong taga-Ethiopia. Gawa chapter 8 verse 26. Pagkatapos si Felipe ay inutusan naman ng isang anghel ng Panginoon, pumunta ka agad sa gawing timog sa daang mula sa Jerusalem papuntang Gaza. Hindi na iyon dinadaanan ngayon. Guys, popular ngayon ang Gaza, di ba mayroong dyan? May gulo pa ba dyan hanggang ngayon? Kahit pala nung araw, na yan? Yung lugar na yan is popular na, nakasulat na sa Bible eh. Ulitin ko lang ha, verse 26. Pagkatapos si Felipe ay inutusan naman ng isang anghel ng Panginoon, pumunta ka agad sa gawing timog sa daang mula sa Jerusalem papuntang Gaza. Hindi na iyon dinadaanan ngayon. Pero ngayon nga guys, may gera nga dyan, diba? Ewan ko lang kung tapos na yan up to now. Verse 27. Nakalagay hindi na raw dinadaanan ngayon Pero napakaraming nakatira dyan bago mag-gera. Sa generation natin ha. Ewan ko lang sa generation nila bakit hindi dinadaanan. Okay, Gawa chapter 8 verse 27. Pumunta nga doon si Felipe at dumating naman ang isang pinunong taga-Ethiopia na ingat-yaman ng Candace o reyna ng Ethiopia. Galing ito sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Verse 28, pauwi na ito noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. Verse 29, so ibig sabihin ni Propeta Isaias. So ibig sabihin, ng panahon ni Jesus guys, ang binabasa nilang Bible is yung lumang tipan. Tingnan mo, kasi dito ma-imagine mo na agad eh. Yung verse 28, pauwi na ito noon, nakasakay sa kanyang karwahe, imagine ninyo at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. So yun na. Yung book of Isaias guys. Verse 29, sabayan mo ang sasakyang iyon, utos ng Espiritu kay Felipe. Verse 30, kaya patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isaias. Tinanong ni Felipe ang pinuno, nauunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? Verse 31. Sagot naman ito, paano ko mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? At si Felipe ay inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa kanyang tabi. Verse 32, ang bahagi ng kasulutang binabasa niya. So, ibig sabihin, hinarang ni Felipe yung karwahe ni ano ba yan? Ewan ko ba ba't malawak yung imagination ko? Habang nagbabasa kasi tayo, ini-imagine ko. Ulitin ko nga, Gawa chapter 8, verse 31. Sagot naman ito, paano ko mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? At si Felipe ay inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa kanyang tabi. Verse 32, ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Siya ay tulad ng isang tupang nakatakdang patayin, tulad ng isang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimi kahit kaunti man. Verse 33, siya ay hinamak at pinagkaitan ng katarungan, walang sinumang magkapagsasalaysay tungkol sa kanyang angkan, sapagkat kintil nila ang kanyang
sapagkat kinitil nila ang kanyang buhay. Gawa chapter 8 verse 34, nagtanong kay Felipe ang pinuno, sabihin mo nga sa akin, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta, sarili ba niya o iba? Verse 35, simula sa kasulatang ito ay isinalaysay sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Verse 36 to 37, nagpatuloy sila sa paglalakbay at tumating sa isang lugar na may tubig. Kaya't sinabi ng pinuno, tingnan mo, may tubig dito, hindi pa ba ako maaaring bautismuhan? Verse 38, pinatigil ng pinuno ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Verse 39, pagkaahon nila sa tubig, si Felipe ay kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita pa ng pinuno. Ang pinuno ay tuwang-tuwang nagpatuloy sa paglalakbay. Ano ibig sabihin kinuha si Felipe? Namatay ba si Felipe that time? Kinuha Okay. Gawa chapter 8 verse 40, namalaya na lamang ni Felipe. Kinuha ibig sabihin pala dinala sa ibang lugar, guys. Okay, verse 40, namalaya na lamang ni Felipe na siya ay nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang magandang balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating niya ang Cesarea. Bukas na itong chapter 9, guys. Buti hindi tayo naabutan ng oras. Ano to? 09 2024. Nawa matapos natin yung aklat ng konti na lang naman. Nawa matapos na natin to bago matapos ang December. Okay, bye everyone. God bless.